nursing care related to bathing, keeping clean, significance. So, to remove dirt, keep ourselves clean. So, sanitation po, no? And then, for relaxation. And then, effective for regulating the rhythm of life. So, mechanism of mind and body related to bathing and keeping clean. Positive effects of bathing. So, posible pong lumabas itong una, blood vessels expand and blood circulation improves. Then, metabolism is activated, especially if ang water na gamit natin pagligo ay warm water, no? Which is sa Japan, warm water talaga sila. And nagsusok sila sa bathtub. So, tendency is the internal organs sila, especially yung kanilang stomach, ay marirelax. Then, reduces joint and muscle pains, improves in gastrointestinal functions, cleanses the skin, prevents infection, reduces stress, makes us refreshed and satisfied. Function of the skin. Take note po tayo sa regulates sa body temperature by sweating, retaining body heat. Kasi may ibang set no sa exam na lumabas ito. What is the function of skin? Regulate the body temperature. Areas of the skin that are easy to get dirty, yun po yung mga skin folds natin, no? Saan ba yung may skin folds? So, sa neck, sa underarm, and groin, sa singit, paa. Areas that are easy to get dirty are areas where the skin is folded. Actuality of bathing, keeping clean, points to remember. So again, be considerate sa feeling of the user kasi nga naked po sila, hubad po yung mga users pag nililiguan. And then, sabay sa Japan po, sa Home for the Aged, usually sabay-sabay po yan sila. No, sa amin, sa facility namin, may isang malaking parang onsen, malaking pool, no? And then, syempre, mainit ang tubig. And then, sabay-sabay po yan sila naliligo. So, syempre, babae, lalaki. So, minsan, depende no sa number of staff sa Home for the Aged sa amin, tig-5 or tig-4. Then, nakapila yan sila, nakahubad sila, no? Ayun. And then, so, syempre, nahihiya yung mga users, no? So, as much as possible, i-close talaga natin, no, yung ang door ng Ofurobap. Yun yung tawag sa lugar kung saan sila naliligo. And then, to manage the physical condition, improve the living environment to prevent falling or heat shock. So, kailangan i-check yung room temperature, reduce the temperature difference between dressing room and bathroom. Kasi magkaiba kasi no yung bathroom kung saan sila mababasa at saka yung changing room or dressing room. So, dapat dry po yun doon. And then, assistive devices. So, itong chair, considered yan as assistive device, no? And then, bathboard na naka-attach sa ito po ang bathboard. Naka-attach siya sa bathtub and then side rails. Ito, bathboard. Kore desu ne. Okay. Ulitin ko minasang ha, bathboard wa kore desu ne. Then, make sure we check temperature of the bath water. Dapat hindi po siya lumagpas ng 41 degrees Celsius. So, dapat 37 to 41. Depende kung ano ang season. So, kung summer, wag naman po i-41 kasi masyado nang mainit. So, pwede hanggang 39 degrees. And then, kung winter, max na po yung 41 kasi pag 42, pwede na pong ma-burn yung skin ng mga user. So, bakit ganun kainit? Kasi nga po, sanay ang mga Nihonji ng mga Hapon na mag-bathtub po. Nung galing bata pa sila hanggang
hanggang sa pagtanda nila. And then, hot bath water can be a burden on the body. So, pag mas sobrang mainit, no, pwedeng tawag dyan, tumaas ang blood pressure ng user. Ang iba nga, nahihimatay pa, no, pag masyadong mainit. So, please be careful. Next is floor. Dapat careful kasi nga slippery siya, no? Kasi basa nga, 'di ba? So, make sure na on guard tayo. Then, level difference. So, yung floor, no? Level difference of the floor ng bathroom and changing room. So, kailangan pantay po sila. If meron mang difference, inform the user, no? 例えば段差があります。気をつけてくださいね。ganun. Heat shock. So sometimes life-threatening reaction of sudden change of temperature. So heat shock is a word created in Japan combining two English words. So, 'di ba? Na-mention natin iba ang area ng pagligo and area ng pagbihis. So what if sa area ng binibihisan ay naka-on ang heater? This is during winter po, ha. And then sa area ng nililiguan ay wala. So mayroong difference ang temperature. So kailangan i-check po natin na hindi masyadong hagisi or hindi masyadong malaki ang difference kasi nga pwedeng ma-shock ang katawan ng user. So pwede posible siyang tawag niyan, magmemay, maging dizzy. So nursing care related to bathing. Before bathing, confirm the condition of the user, explain kung anong gagawin, obtain consent, improve the surrounding environment. So, paano i-improve? Ito po yung sa taas, no? Ito, familiarize po natin. Adjust the room temperature, prepare the clothes and everything para hindi po kayo alis, no? Kasi delikado pag umalis kayo sa side ng user, posibleng matumba siya. So, dapat prepared lahat ng gamit. And then, have the user choose the clothes. Ang sa amin, sa Home for the Aged, merong, for example, ang ligo ng user ay Wednesday. By Monday, pupunta na kami sa kwarto ng user. May dala kaming basket. And then, tatanungin namin si user. No, inform namin siya na, maliligo ka na sa Wednesday. Anong damit ba ang gusto mong isuot? So, pwede ka bang mamili? So, iiwan namin yung basket, no? Kung hindi naman kaya ng user, sabay kaming mamimili. Tapos, ilalagay sa basket. So, ayun, prepared na talaga lahat. Andun na may diaper, may medyas, may cardigan, and etc. And then, point 2, make sure familiarize tayo, no? Before sila pumunta ng oforo or ng bathing area, kailangan nakapag-toilet na po. And then, this is because he or she may feel the urge to urinate. Especially pag nakahubad na, no? So, kailangan ihi mo muna para yung pool or yung oforo, hindi po siya mapupuno ng ihi. And then, point 2, user should avoid taking a bath about 1 hour before or after meals because it reduces digestive and absorptive function. Make sure i-rehydrate, no? Painumin po muna ang user bago mag-oforo and after as well. Kasi nga po mainit, 'di ba, ang tubig nila. Ayun. So, ayun, upon checking and preparation, so hubaran na po si user, no? In order to ensure safety, take the user of the clothes sitting on a chair para stable po siya. And then, during bathing, so of course, i-move natin siya, no? When the user moves from one place to another, move along with him or her to prevent falling. So, dapat sabayan po. Pag may paralysis, kailangan nakatayo ka sa side na merong paralysis. And then, give a shower. So, sa Japan po, normal po yun, no, na hugasan muna ang katawan bago pumasok sa bathtub. Kasi nga po, sa culture nila, share po, no? Yung isang family, share sila
sa bathtub, sa tubig para makatipid. So, kaya ganun yung ginagawa nila. Kailangan clean ka muna, mag-wash muna sa labas bago umupo sa bathtub. Kumbaga pang pa-relax na lang yung init ng tubig sa bathtub. And then, check the water temperature by pouring some water on your hand. So, when checking, bago po ninyo basain yung user, check nyo po muna ang temperature sa inyong kamay. Sa may wrist po ninyo, no? Inside of the wrist, yung wrist side ninyo. So, pag may paralysis naman si user, wag po doon mag-pour ng water. So, nasa baba siya, no? When showering, start pouring water on the user's fingertips or sa paa. So, dapat sa part ng katawan ng user na malayo sa heart para hindi po siya ma-shock. And then, pour water sa healthy side muna una. Pag nagsabon naman tayo, kailangan soft lang, no? Wag pong i-scrub kasi nga delicate na po ang skin ng user. And then, usually ang gamit po ay liquid soap. Confirm the areas that are easy to get dirty and have been clean. Kung kaya naman ni user, ibigay niyo po ang towel or ang scrub sa kanya. And then, kayo na lang ang mag-assist, no? Like sa amin, ang ginagawa namin ang likod and ang ulo, kami ang naghuhugas. Kasi nga po, nahirapan sila, no? Nahugasan ang ulo, ang buhok, and ang likod hindi nila abot. Pati ang puwet, no? Yung iba kasi nga nahirapan tumayo. So, kami na din. So, depende po siya sa condition ng user. And then, as for upper and lower limbs, wash starting from fingertips and toes to the heart. So, una sa peripheral, no? So, sa limbs muna, sa paa, sa kamay, and then, papuntang central. So, peripheral to central. When I say central, sa may chest na area. So, pagpapasok naman sa bathtub, so, syempre, una po ang healthy side, ano? And then, paralyzed side. So, gets in, starting from unaffected side. Confirm if the posture is stable. So, delikado po ito, no? Lalo pag may paralysis kasi pwedeng matumba. So, kailangan nakasupport po tayo. Support the user as the affected side tends to move up towards the surface of the water. So, ayun, check natin si user. Pagpalabas naman, be careful as there is a possibility of orthostatic hypotension. So, ito po yung sudden movement, no? Pag sudden move mo or sudden na pagtayo mo, bababa po ang blood pressure. So, mahihilo si user. And then, pag nakalabas na siya, pour some water on his or her body. So, parang cleansing, last na hugas ng katawan. When washing the hair, ayun. Wash the head with the balls of your finger. So, wag po yung nails kasi masugatan yung scalp ng user. After bathing, wipe the body. And then, wag po i-rub kasi pwedeng ma-damage ang skin. Very sensitive. Do not forget to wipe the areas na mayroong skin folds. And then, so dadamitan. Kung may gamot si user sa skin, lagyan bago damitan. Lalo kung dry ang skin niya, no? And then, mag-dryer. So, wag po masyadong ilapit ang dryer, no? Dapat 20 cm minimum ang layo niya kasi nga po mapapaso yung scalp ni user. So, dapat andun yung kamay mo, no? Para ma-feel mo na masyado na palang mainit. So, ayun. Prevent the burns. Lastly, painumin si user and rest na. For partial bath, hand and foot. So, lumabas po sa exam ang foot bath. Ano daw po ang reason or purpose? So, para po mag-promote siya ng good sleep. Sa gabi, no, pag hindi nakakatulog yung user, pwede nyong bigyan ng foot
bath. When cleaning the genital area, very important ang sa babae, lumabas po sa previous exam, ano daw po ang order ng paglinis. No, so dapat from front to back, from front to back or urethra to the anus para nga po maiwasan ang urinary tract infection. So, ito po. So, please be familiarized. Bed bath. Nung nag-work ako sa Japan for 5 years, wala po masyadong bed bath, no? Kasi pag may sakit naman yung user, skip na lang siya, hindi na lang siya maliligo or paliliguan. Bibihisan na lang namin. Ayun. So, hindi namin pinipilitin ang user, no, kung ayaw niya. Ayun. So, wala masyadong experience sa bed bath, no? Wiping lang konti, ganyan. So, pero meron pa rin sigurong ibang facility na magbe-bed bath. Okay, so sino ba ang nagbe-bed bath? So, yung may mga sakit, yung may mga bedridden, no? Pero sa Japan naman kasi kung kahit bedridden, na-offer na namin sila. Kasi meron namang machine bath para sa mga bedridden. So, basically, ano ba yung bed bath? Yung paliliguan mo yung user sa bed niya. So, wipe lang ng wipe using towel and iwawash mo din yung hair. So, kinds of bed bath, complete bed bath, whole body siya, partial bed bath, parts lang, no? So, pwede yung genitals lang, yung kamay lang, yung paa lang, ganun. So, make sure memorize po natin yung order ng ano ba yung unang hinuhugasan. So, face, arms, chest, and then abdomen, back, legs, and last ang genital area. Kasi marumi nga po ang genital area. So, dapat last na po siya. So, from cleanest to dirtiest. Ayun, washing of the face. May ibang set no na may question ng order of washing the face. So, make sure familiar tayo, no? So, una ang mata. I'm not sure if, hindi po na-mention dito, no? Paano mo ba lilinisan yung mata? So, from inner canthus to outer canthus. So, may ano naman siya, no? May arrow, diba? From inner to outer. Kasi kung outer to inner, nag-i-introduce kayo ng dirt or pinapasok nyo yung dumi sa loob ng mata. So, dapat inner canthus to outer canthus. So, washing the face, una ang mata, and then ears and neck. Then, pababa na siya ng arms and legs, fingertips and toes to the heart. So, from peripheral to central. So, ganito po ang pag-wipe. From peripheral to central, ito po siya, no? Central. Next one is wiping the chest and abdomen areas. Pansin niyo po, no, yung mga round areas, round parts ng katawan natin. Ganun din po ang ang order ng pag-wipe. So, kung chest, circular motion. Kung tummy naman, stomach, circular motion. Abdomen pala, circular motion. So, sabi nila, no, yung hiragana na no, N-O, na character, Japanese character, ganun daw po ang wipe natin, no, kasi namamassage po yung intestine kapag ganun ang motion na gagawin natin. Sa butt din, no, same pa rin, circular motion. So again, wipe from peripheral area to the central of the body. の手で浴槽の縁、またはバスボードに捕まってもらいます。次に、利用者に腰を上げてもらい、浴槽の縁に移動してもらいます。
この際に、介護職員は、利用者の管足の下半身と上半身を支えてあげましょう。次に、利用者は、検足の手で浴槽の奥側の壁の手すりにつかまり、臀部の位置をずらしながら、検足の下肢を浴槽内に入れます。介護職員は、利用者の管足の下肢を、膝裏と大腿部を支えながら、浴槽に入れます。利用者は、浴槽の内側にゆっくりと滑らせながら腰を落とし、浴槽に入ります。バスボードを使っていれば、バスボードを外してから浴槽に入ります。浴槽に入った後は、湯に浸かっている利用者の状態に変化がないか観察します。湯に浸かるのは、心臓より下の位置とし、湯に浸かる時間は5から10分程度として、消費エネルギーを最小にします。入浴すると血圧が変動しやすいので、特に様子をしっかりと見ましょう。次に、浴槽から出る手順についてご紹介します。浴槽から出る際は、利用者に浴槽の縁や手すりにつかまってもらい、前かがみになってもらいます。利用者はタイミングを見て立ち上がります。立ち上がる際、介護職員は利用者の臀部を支えてあげましょう。立ち上がったら、利用者に一旦浴槽の縁、またはバスボードに座ってもらいます。一呼吸置いてから、利用者は臀部の位置をずらしながら、管足の下肢から浴槽外に出ます。介護職員は、利用者の臀部と管足の下肢を支えます。利用者は、浴槽の縁からシャワーチェアへ移動します。介護職員は、利用者が転倒しないように膝関節を支え、麻痺側を保護しましょう。今回の動画では入浴介助の方法をご紹介しましたがいかがだったでしょうか。ぜひ、このようなやり方で実践してみてください。では中に入ってください。はい、下がります。